all together now, ready, say, I will sing of my Redeemer and His wondrous love to me. On the cruel cross He suffered from the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will tell the wondrous story, how my lost estate to save. In His boundless love and mercy, He the ransom freely gave. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will praise my dear Redeemer, His triumphant power I'll tell, how the victory He giveth over sin and death and hell. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. Last verse. I will sing of my Redeemer and His heavenly love to me. He from death to life hath brought me, Son of God within to be. Sing, oh sing, sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. Amen. You may be seated, mga kapatid. Let's sing another song, page 127. Tis so sweet to trust in Jesus. Amen. Page 127. On the first verse all together now. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Oh how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Last verse. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior.
RJ, thank you sa magandang special number. Okay. So unang-una, bago tayo magsimula, meron po tayong mga extra na mga plyboard. Okay, so ito po ay galing dito sa pinagawa nating cover nung keyboard. So kung gusto nyong iuwi, kung gustong kumuha niyan, kunin nyo na, sayang naman. Diba? Ewan ko kung anong pwede pang paggamitan yan, but I think meron pa naman. So, yan. So, kung gusto nyo, para hindi lang nakalagay dyan at magiging kalat dito, okay? But anyway, let's go ahead and open our Bibles, please. Doon po tayo sa Matthew chapter 23. Let's go to Matthew chapter 23. And let me just read first of all yung magiging key verse po natin dahil mahaba po itong Matthew chapter 23. Pero dito sa Matthew chapter 23, isa lang po ng isang word lang naman pong paulit-ulit diyan. And tulad po ng sabi natin oftentimes na kapag ang isang word ay paulit-ulit sa isang chapter, ay more than likely yan po yung keyword doon sa chapter. And so dito sa Matthew chapter 23, ang makikita nyo po dyan is yung salitang hypocrites. Okay? And yung tinutukoy po ng ating Panginoong Hesukristo, pag binabanggit niya yung salitang hypocrite, ay hindi lang po sa mga tao in general, but very specific. Okay? Ang tinatawag po diyang mga hypocrites dyan sa chapter 23 ay yung mga Pharisees. At yung mga Pharisees, yung mga Pariseo, yan po mga kapatid, yung mga tinatawag natin na mga according sa kanila, self-proclaimed, yung bansag nila sa kanilang mga sarili ay mga eksperto sa batas ng Diyos, experts of the law. But makikita natin mga kapatid na yung kanilang pamumuhay ay taliwas doon po sa salita ng Diyos. Kaya po ang magiging title ng ating lesson sa ating Sunday School, I think very important, is yung religious hypocrisy. Alright? Religious hypocrisy. At hindi po basta-basta yan lang yung lesson natin na parang naisip lang natin at ganito yung lesson natin. There's a reason why. Kasi nga po mga kapatid, maalala nyo doon sa nakaraang linggo, on the past weekdays, ay merong grupo daw ng mga who call themselves, religious people. At sila ay nagrarally doon sa, ewan ko ba, EDSA, hindi naman ako laking Manila, hindi ko kabisado yung mga lugar. But basically, I think doon sa Quezon City and then lumipat sila sa Manila. Okay? So itong religious group na ito mga kapatid ay, of course, malaki silang bagay dito sa Pilipinas. Sila nga yung INC, di ba? Alam naman natin. Alright? And ang sigaw nga daw nila is accountability. Di ba? Doon sa mga nangyayaring corruption dito sa bansa natin. They want to bring accountability doon sa mga politiko na nagnakaw ng mga tax or pera ng mga taxpayers. And of course, kung titingnan natin, wow, napaka-admirable naman yung ginagawa nila. Wow, makabayan sila. Di ba? Huwag natin kakalimutan mga kapatid that this same group of people who practice block voting ay sila rin yung mga nag-promote at sila rin yung mga naghalal, sila rin yung mga pumili at sila rin yung nag-present sa kanilang congregation na iboto itong mga tinatawag nilang mga corrupt. Alright? So when it comes to accountability, I mean, di ba pwede bang tumingin muna sa salamin ng konti? Para makita naman natin kung tunay nga bang accountability yung sinisigaw nila. And at the same time, mga kapatid, ano bang nag-ano? Saglit. Patay mo ito. Yan. Ayan, itong mic. Alright. Hindi. Yung mic test. Mic test, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Okay na. O sige, pagka lumala na lang, patayin ko na lang to. O diba, so sinisigaw nila is accountability. Alright, na dapat panagutin yung mga dapat managot. Alright, and of course, hindi naman tayo, tulad ng sabi ko mga kapatid, we do not go with, political idolatry. Diba?
But here's the thing mga kapatid, alam natin na sa likod ng rally nila, it's not because nagtatawag sila ng accountability, it's because they want to protect yung member nilang senador. Diba? Yun lang naman yung reason. If they're really looking for accountability, bakit hindi pa sila noon nagrarally? Bakit ngayon na malapit nang arestuhin yung kanilang, kaanib, yung kanilang, yung kanilang member na senador, at ngayon pa sila magrarally? Alright? That's why I always tell mga kapatid, bilang mga Kristiyano, especially tayo mga Bible believers, hindi dapat tayo ang tinitignan dapat natin is kung ano yung katotohanan. Hindi kung sino yung sikat na senador or ito dapat yung sundan natin na senador. Because even with this, mga kapatid, ang nakakalungkot dito is alam natin these people, they are there because they are blind basically. At sinusundan lang nila yung kanilang mga leader. Pero ang masaklap nito mga kapatid, yung mga Baptist na sumusuporta. Right. Noon sa kanilang gawan, pambira, sinusuportahan nila yung ginagawa ng INC. Alright? Yan yung nakakalungkot mga kapatid. Basically, ang sagwa. Alright? And I would say mga kapatid that is religious hypocrisy. Because for the public, they want to appear righteous. But basically, they have this selfish, hidden agenda na meron lang silang gustong protektahang tao. They're shouting for accountability, pero ayaw nilang maging accountable yung miyembro nila na senador. Okay, so it's very contradictory doon yung kanilang ginagawa. And so dyan sa Matthew chapter 23 verse 27 and 28, medyo pasigaw ako kasi nung nakikita ko yung news, naiinis ako. Ngayon lumalabas yung inis. But verse 27 to 28, sabi ng Bible, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres." Yung sepulchres is yung kabaong, yung puntod. Puntod ba yun, di ba? Tama. "Which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity." So ganyan yung paglalarawan ng ating Panginoong Hesukristo about religious hypocrisy. Ginagamit nyo yung iyong religion, ginagamit nyo yung iyong yung inyong position na bilang mga teachers or bilang mga mangangaral para, to appear white or to appear clean before men, but sa loob, ang daming bulok. Alright? So unang-una, let's go ahead and recognize, first of all, what is religious hypocrisy? Okay? What is this actually? Ano ba talaga ito? We have to recognize that. So when we talk about religious hypocrisy, and basically hypocrisy in general, pag sinabi nating hypocrisy, this is performing righteousness for an audience rather than before God. Ibig sabihin, gumagawa ka ng tama para makita ng lahat ng tao, makita ng public, pero actually hindi mo ito ginagawa para sa Panginoon. Kaya dito makikita natin mga kapatid, yung paggawa ng mabuti. Alright? So maganda po ang maggawa ng mabuti. Tayo bilang mga mananampalataya, although marami tayong mga temptation every day in our life, we have to make a decision, we have to make a commitment that as much as we can, dapat gumawa tayo ng tama. We always have to do the right thing. Kaya meron tayo yung kanta, di ba? Na do right till the stars fall, do right till the last call. Alright? Naalala ko nung kami pa ay mga elementary yata noon. Pinalitan namin yung lyrics kasi meron kami mga kasama noon sa Sunday school na loko-loko. Do right for the first time. Pwede bang first time? Do right ka rin. Okay? But that's the thing mga kapatid, ang kaibahan doon is motive. You see? Tayo bilang mga mananampalataya, our motive should be, we have to do right para sa Panginoon. We have to do right for God. Okay? And if you have that kind of motive, kung ganun yung motive mo, kung ganun yung purpose mo sa paggawa ng mabuti, kahit na hindi nakatingin yung iba or kahit na walang nakakakita sa'yo, gagawa ka pa rin ng tama. Bakit? Because ang sabi ng Ecclesiastes,
when it comes to fearing God, dapat matakot tayo sa Diyos. This is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Bakit? Because nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa natin. Every secret thoughts, alam ng Diyos. Okay? Kaya dapat, ginagawa natin kung ano yung tama. Kasi ang Panginoon nakatingin sa atin. Now, ang hypocrite, iba naman. Ang religious hypocrisy, ang gagawin niya is gagawa ng mabuti para sa makita ng taong bayan. Diba? Para makita ng ibang tao. Para mukhang sila ay holy. So, ano yung motive doon, mga kapatid? The motive for doing good para sa ating mga believers is to do good to glorify God. Para sa religious hypocrites, they do good so that they will glorify themselves. Diba? Para sila ang maitaas. Sila yung palakpakan ng tao, sila yung sabihin, oh, napakabuti naman ng mga tao na yan. Tara, sumanib tayo sa kanila. Demonyo pala yung nagsasabi, sumanib. Sapian natin sila. Alright? So, yan po yung, look at Matthew chapter 6 verse 1. Kaya ito yung sasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? Matthew chapter 6 verse 1, ang sabi ng Bible, take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. So, ito mga kapatid ay warning ng ating Panginoon Jesucristo. Pagtulong sa kapwa, maganda yan. Diba? Pero pag ginagawa mo yan, pagtulong sa kapwa for the views, diba? Basically, ganyan yung ginagawa ng social media ngayon. Ang dami nilang tinutulungan pero nakatutok sa camera. Anong klase? Di ba? I mean, the question is this. Kung walang camera, tutulungan mo pa ba yung tao na yun? Kung wala kang maipopost para ikaw ay magkaroon ng content, para ikaw ay bigyan ng pera ng Facebook or YouTube, tutulungan mo pa rin ba yung tao na yun? You see? Kaya oftentimes yung nakikita natin na pagtulong sa kapwa na ginagawa for the views or for the public, mga kapatid, those are selfish reasons. Okay? Pero sabi ng Panginoon, no, pag gagawa ka ng tama, don't do it before men. Kung pwede nga, itago mo. Para ang nakakaalam lang, ikaw at ang Panginoon. Alright? And so yan po yung sinasabi ng Bible. Pag sinabi nating religious hypocrisy, you are doing good or righteousness para sa audience. Kumbaga ang tingin mo sa buhay mo is performance palagi. Parang meron kang stage. Di ba? Na, uy, dito ako mag-perform or dito ako gagawa ng mabuti. And gusto mong palakpakan ka ng ibang tao. Okay? Also mga kapatid, pag sinabi nating religious hypocrisy, alright? This is, putting others in a standard that you yourself refuse to keep. Ikaw ay nagsiset ng standard para sa ibang tao, sinasabihan mo silang, lahat kayo dapat ganitong gawin nyo. Alright? Pero ikaw mismo ayaw mong gawin. That is religious hypocrisy. Notice Romans chapter 2 verse 21. Romans chapter 2 and in verse 21. Ano sabi ng Bible? Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God? Kaya, ang tinatanong dito ni Apostle Paul, mga kapatid, especially nga doon sa sinabi niyang, thou therefore which teachest another. Ikaw na nagtuturo sa iba. Nagsaset ka ba ng standard sa iba, tapos ikaw hindi mo susundin? Diba? Kung ikaw ay nagsaset ng standard sa iba, diba? Dapat ikaw mismo na nagtuturo, dapat sundin mo rin. Amen. Alright? And so yan po yung makikita natin dito na binabanggit ni Apostle Paul. So pag sinabi nating hypocrisy, this is not about not making mistakes. Lahat po tayo nagkakamali. Ako mismo na preacher nagkakamali, kayo nagkakamali din kayo.
Kahit minsan nga yung mga parents iba magkakamali sa sabi nung sa anak. Kasi minsan yung anak magagalit sa iyo. Yung anak sasabihin mo, "Don't look at the phone." Sasabihin nung anak sa iyo, "You're always looking at the phone." Ang sasabihin mo tuloy, "Sumumbat ka pa lang ha." 'Di ba? Sumumbat ka pa lang ha. Minsan ikaw pa yung kaya minsan napapahiya rin tayo dun sa mga binabanggit natin, 'di ba? So, pag sinabi natin religious hypocrisy, this is not about making mistakes. Alright? Dahil lahat nga po tayo ay gumagawa ng mistakes. Pero ito, pag sinabi natin religious, dapat tayo mga kapatid, sinusunod natin kung ano man yung sineset natin na standard sa iba. Alright? Hindi po pwede katulad nung ginagawa yung ginawa nating example kanina. Diba sila, magrarally sila at sasabihin nilang, gusto namin ng accountability para sa ating bansa. Diba? Pero yung sarili nila, mga kapatid, na kaanib na senador, ayaw nilang iharap. Diba? Because, sabi nga nila daw is, hindi tama yung kaso. Or ginagawang political weapon yung batas. Whatever the case may be. Diba? Whatever the case may be, hindi naman natin sinasabing alam natin yung nangyayari. Both sides, mga kapatid. Dito lang dapat natin makita yung katotohanan. Diba? That in both sides, whether it be doon ka kay BBM or doon ka kay Sara, mga kapatid, kailangan nating maintindihan that in this world na kinalalagyan natin, we wrestle not against flesh and blood. Diba? Na talagang ang kaaway natin dito is si Satanas. And the reason why nagkakagulo is walang iba kundi si Satanas. Diba? Kaya kung titingnan nyo, ba't lahat ng bansa may corruption? Okay? And the reason why lahat ng bansa ay may corruption is because ang tao ay makasalanan, ang tao ay makasarili, and of course, nandyan si Satanas who is tempting people to sin. Alright? Kaya both sides, alright? Kaya hindi dapat natin ginagawang political idols, yung kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Di ba? Kahit na magsalita siya ng masama sa Panginoon, Duterte ka pa rin. Di ba? Kahit anong mangyari, kahit BBM pa rin kami. Kahit na makita mo lahat ng mga evidence against sa administration or against dito sa kandidato na ito. Kaya hindi po tama yung ganun. Alright? And lastly, mga kapatid, when we say hypocrisy, ito very important. This is using God's name to cover a personal, political, or financial interest. Ayan po, nakakatakot. Pag sinabi natin religious hypocrisy, ito yung paggamit sa pangalan ng Panginoon para sa iyong personal na interest, whether it be political, personal, or financial. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang daming gumagamit sa salita ng Diyos. At ang daming gumagamit sa pangalan ng Diyos. Diba? Meron tulad nga nung isang grupo rin, yung JIL. Alam niyo yun? Yung Joel is Lord. Diba? Lahat na banatan natin. Lahat na banatan natin para patas. Diba? JIL. Joel is Lord. Diba? Nakaligtas eh. Diba? Ano pa, para kay cheese. Hindi natin alam. Sacred Heart. Yun. Heart daw eh, heart. Okay? So kung titignan natin mga kapatid, often ang ginagawa nila pag nakasuhan, magpo-post sila ng picture na nalangin sila. Diba? Basically, look at Isaiah chapter 29 verse 13. Diba, isa rin si Peter Cayetano. Diba, gumagamit ng salita ng ang daming kinukote, lahat ng mga live stream mivers. Ano to? Diba? At the same time, protektahan niya yung kasama nilang mga senators. Ganun din naman sa kabila. Yung mga sila Tulfo magpapatupad ng batas. And then later on, may makikita kang mga, hindi nila pagsunod sa batas. Diba? So, Isaiah chapter 29 verse 13, "Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near with me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart from me, and their fear toward me is taught by the precept
of men. So may kita nyo dyan mga kapatid, malapit sila sa Panginoon sa bibig. Diba? Sa bibig lang. Sa bunganga lang. O, diba? Ano man ng ano. Pag nagsalita is about sa Panginoon lahat, about sa Kristo lahat, baliktad naman yung gawain. Diba? And the reason why binabanggit ko ito, later on makikita natin. The reason why sinasabi natin itong mga bagay na ito is because tayo bilang mga Kristiyano, alam natin ganyan nangyayari sa gobyerno, but tayo bilang mga believers, dapat meron tayong discernment. Okay? Hindi yung tayo yung minamanipulate ng mga grupo na ito, because here's what we need to understand. Sa panahon po natin, dahil meron ng social media, mas madali po nilang paikutin ang mga tao. Diba? Hindi katulad noon na, ang kailangan lang nilang bayaran, allegedly, ay either ABS-CBN or GMA. Diba? Ang kailangan nilang kontrolin is either ABS-CBN or GMA. Okay? Ngayon, mga kapatid, kaya na nilang kalabanin yung mainstream media. Dahil maraming tao ngayon, ayaw na nilang mainstream media, mas gusto nila yung mga personal nila, mga influencers. Diba? And so itong mga influencers na ito yung mga pwede nilang gamitin para magbigay ng news na hindi naman tama, or news na, to incite, sabihin nating hate or violence probably. Yan po yung ginagawa nila in the age of social media. Kaya tayo dapat bilang mga Kristiyano, di ba? Tayo dapat bilang mga mananampalataya, we need to have discernment. Hindi yung kung ano yung nakita natin sa Facebook, yun na yung papaniwalaan natin. Okay? Hindi kung ano yung nakita natin na ito dapat yung gawin natin bilang mga Pilipino. Unang-una mga kapatid, yes, Pilipino tayo, but first of all, we are Christians. Wag po nating tatanggalin yan. Okay? Kristiyano muna tayo. Alright? Dahil pagdating natin sa langit, wala na, Pilipino dito, Pilipino. Hindi po. Andun ka sa langit dahil ikaw ay nakay Kristo. Amen? Alright? Hindi miyembro ng Iglesia ng Kristo. Alright? But that's how yan po yung makikita natin na katotohanan about religious hypocrisy. Also, skip natin yung iba. Itong very important. Let's take a look at some practical ways to avoid religious hypocrisy sa buhay naman natin. Dahil madaling magsabi ng kasalanan ng iba, pero dapat mga kapatid, dapat ito ay iwasan din natin sa buhay natin. Diba? Baka minsan nga, tayo mismo nagiging hypocrite. Kaya sabi natin, religious hypocrisy. Pero tayo naman mismo nagiging religious hypocrites. Okay? So dapat iwasan natin ito. So how do we avoid this sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya? Alright? Let's go to Luke chapter 16, verse 10. Luke chapter 16, and in verse 10, ang sabi ng Bible, "He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much." So pag sinabi nating avoid religious hypocrisy, ang una nating kailangan gawin mga kapatid is dapat maging aware tayo sa sarili natin about sa issue na ito. We have to let our private life match our public confession. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi natin sa public, dapat ginagawa muna natin sa private. Alright? Kasi minsan, tulad nga ng sabi ko, madaling magsalita sa harap ng ibang tao. Okay? Pero minsan yung private life natin ay taliwas doon sa sinasabi natin. Okay? Kaya nga po yan yung ibig sabihin talaga ng integrity. Pag sinabi nating integrity, your private life is equal to your public life. Okay? Na kung ano yung sinasabi natin in private or ginagawa natin in private, parehas lang doon sa ating public confession. At yan po yung sinasabi ng Bible mga kapatid when it comes to avoiding religious hypocrisy. So dapat parehas po yung klase ng tao na nandito sa Sunday, and then yung klase ng tao pag uwi natin sa ating mga tahanan. Alright? Tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga tatay, mga kapatid, kung tayo nandito tayo sa church,
and then we lead our family pagpunta natin dito sa church para tayo ay manambahan, dapat kahit sa pag-uwi natin, tayo pa rin ang nag-lead sa family natin to pray and to read the Word of God and to worship the Lord Jesus Christ. Okay? Ganun din po sa mga young people, of course. Pagdating sa church, sobrang napaka-active. Di ba? Lahat na lang, pastor, ako na po yan. Ako na yan, lahat na. Linisan ko yan. Di ba? Pagdating sa bahay, linisan mo ang kwarto mo. Di ba? So dapat nagiging patas. Alright? Also mga kapatid, pag sinabi nating avoiding religious hypocrisy, tulad ng sabi ko kanina mga kapatid, this is not about not making mistakes. Okay? This is being accountable also. Pag sinabi nating avoiding religious hypocrisy, pagka tayo'y nagkamali, we have to correct ourselves. Okay? Not cover and defend. Alright? Sabi ng Proverbs chapter 28 verse 13, ang sabi ng Bible, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Di ba? Yan po yung katotohanan mga kapatid na ang tao po minsan, pag tayo po talaga yung nagkamali, especially po sa mga Kristiyano, dahil nga po tayo ay may Holy Spirit, especially sa mga, especially sa mga spiritual believers, dahil meron nga mga carnal believers, di ba? Especially sa mga spiritual believers. Usually pag tayo po ay humingi ng tawad, nandyan po pa rin po yung forgiving spirit. Di ba? Because for how many years tayo po ay tinuturuan, be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. You know why minsan mga Kristiyano madaling magpatawad? Kasi tayo na-experience natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Amen. Diba? And so, yan po yung makikita natin. Ang sinasabi ng Proverbs chapter 28. But minsan, yung tao na ayaw mag-confess at kino-cover pa at dinedefend pa yung kanyang ginawa, ay minsan yan talaga yung parang, kaya sabi ng Bible, whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Pero yung hindi, of course, walang mercy na makukuha. Bakit? Parang kumbaga pinanindigan yung kasalanan. Alright? Kaya tayo kung nagkamali man tayo, okay? We have to admit it. Not cover and defend. Admit and then i-correct din natin. And the one thing that we can do is we start it with the small things. Diba? Minsan nga, ako si Angel at saka ako minsan, pagka sinasabi niya, imbis na mag-sorry ka na lang is, dinedefend mo pa yung sarili mo. Kaya even with the small things, alright? Kahit dun kung meron tayong nagawang kasalanan sa spouse natin, huwag na nating depensahan. Kung alam nating mali tayo, we have to ask forgiveness at wag na nating depensahan pa yung sarili natin. Diba? Ganon din sa mga anak, doon sa inyong mga magulang, kung meron kayong nagawa na masama, wag nang i-defend yung sarili. Ganon din sa mga kaibigan. In the small things. Alright? Hindi minsan palagi tayong maraming rason sa lahat ng bagay. Diba? Kung hindi tayo may kasalanan ng iba. Kung hindi kasalanan ng iba, basta may kasalanan, hindi ako. Alright? Ito mga kapatid, very important na makita po natin. We as believers, very important, so that we will avoid religious hypocrisy. And at the same time, magkaroon din tayo ng discernment. We have to follow the scriptures. You see, itong mga tao na, for example, nagrarally nga, di ba? At sinasabi nila, accountability. At ganoon din naman doon sa, Joel is Lord, JIL. Di ba? At daw nila is accountability. And the reason why maraming mga tao, di ba? 3 days, andun sila dire-diretso, naiinitan, nababasa, nagkukos ng traffic, di ba? Nagiging perwisyo sa sambayanan. Andun sila mga kapatid. And I would think wala silang bayad And the reason why they're there mga kapatid is because sinabi sa kanila nung kanilang leader. Okay?
And I would say that although alam nila yung reason kung bakit andun sila, di ba? Sabi nila, nandito kami para sa demokrasya, nandito kami for accountability. But can they really defend the reason why they are there? Hindi po mga kapatid, you know why? Because sinabihan lang sila na pumunta doon. They're not really following scriptures, they're following men. Okay, ang sinusunod nila ay tao, hindi ang Panginoon. Hindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Acts chapter 17 verse 11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. You see mga kapatid, the reason why marami pong mga tao ang nagiging biktima ng kulto, ang nagiging biktima ng mga, sabihin na nating maling katuruan, is because maraming mga tao, even Christians, even po mga Baptists, minsan, hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos. Ang sinusunod nila is yung sinabi ng tao. Diba? Kaya nga po sa preaching, especially po dito sa atin, pag meron tayong point, pag meron akong punto na gustong ituro sa inyo, dapat merong, backing scriptures. Dapat nanggaling sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng opinion ko lang. Kung opinion ko lang, mga kapatid, kahit huwag nyo nang sundin, opinion ko lang yun eh. Diba? Pwedeng yung opinion ko mali. Pero pag yung sinabi ko ay salita ng Diyos, dapat po sundin natin. Bakit? Salita ng Diyos eh. Alright? And so yan po yung makikita natin. Also, mga kapatid, probably, meron pang dalawa. Bago tayo magtapos. Let's go to Philippians chapter 3 verse 20. Para po talaga hindi tayo maging religious hypocrites. Ito very important. Okay? We have to separate ourselves from political allegiance. Alright? Huwag tayo yung kahit anong mangyari, Duterte pa rin. Kahit anong mangyari, Robin pa rin. Kahit anong mangyari, Marcos pa rin. Kaya nga, di ba, tulad ng sabi ko mga kapatid noon pa, kung ikaw, for example, or tayo, for example ako, ay sinabi ko dito, mga kapatid, lahat tayo, iboto natin tong tao na ito. Di ba? Tapos yung tao na yun naging corrupt. Di ba? Tapos yung tao na yun naging kurakot. Kinurakot na lahat ng pera ng Baguio. For example lang, tapos sinabi ko, boto natin ito. Ay mga kapatid, ano na lang ihaharap ko sa inyo? Diba? Sabi niya, preacher, sabi mo, iboto namin eh. Ako sabi ko, kasi ba't kasi kayo naniwala sa akin? Diba? Ako sabi ko, linoko rin ako eh. Diba? Ni-scam din ako eh. Kaya nga po mga kapatid, kailangan natin ng discernment. Alright? And sabi ng Philippians chapter 3 verse 20, for our conversation is in heaven. Tulad ng sabi ko mga kapatid, lahat po tayo ay Pilipino, mahal natin ang bansa natin, pero nangunguna po sa atin ay dapat pagiging Kristiyano. We are Christians first. Okay? For our conversation is in heaven. Ang buhay natin, ang ating citizenship basically, ay sa langit. Okay? From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po dapat tayo, sa political allegiance. Doon po tayo sa kung ano yung tama. Alright? Kung tama yung ginagawa ng administrasyon, good. Okay, trabaho yan. Dapat ang administrasyon, dapat ang gobyerno should be a terror unto good works. Kung mali, kung masama, dapat, sabihin natin kung ano yung katotohanan. Alright? Kung yung kalaban naman or yung other party naman, ang ginagawa nila is tama, good, sige. Pero kung masama naman yung kanilang ginagawa, then we preach against it. Hindi yung kung dahil Marcos ka, lahat kahit na lang masama, suportahan natin, basta Marcos pa rin, kaya nga loyalista ako eh. Dun sa kabila mo, kaya nga DDS ako eh. It doesn't make sense. Alright? So, separate your faith from political allegiance. Kaya po, kahit mga Kristiyano, di ba? Mas matapang pa na ipaglaban yung kanilang politiko kaysa sa Panginoon. Di ba?
Pagsalitaan ng ating Panginoon, tahimik lang. Pero pag pinagsalitaan yung kanilang politiko, huwag kang magsasalita ng ganyan, ha? Hindi mo alam yung hindi mo alam yung ginawa niyan para sa bayan natin. Ang ginawa sa'yo, ano bang ginawa sa'yo ng tao na yan na pwede mong ikumpara sa ginawa ng Panginoon para sa'yo? Wala, mga kapatid. Okay? And so, yan po yung kailangan natin gawin. We have to separate our faith from political allegiance. Kaya po in the end, tulad ng sabi ko, let's go to Matthew chapter 7, verse 15 and 16 to 20. Matthew chapter 7, verse 15. Chapter 7, verse 15 and then verse 16. Ang sabi ng Bible, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Marami po, grupo ng mga tao, religious leaders, religious churches, politics, mga politicians, they would come to you in sheep's clothing. Banggitin ko lang mga kapatid. Sasabihin nila na sila ay Baptist, for example. But then at the same time, susuportahan nila yung INC. Alright? What does that show you? Yung Kristiyano na yan, no discernment. You see? Why would they support a group who denies the deity of the Lord Jesus Christ? Why would they support, mga kapatid, a religion who teaches the wrong way of salvation? Na maraming pupunta sa impyerno dahil sa kanilang katuruan. Di ba? Pero sa ngalan ng demokrasya, suportahan natin sila. Sa ngalan ng accountability, suportahan natin sila. Di ba? Ang sabi ng Bible, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. That's discernment, mga kapatid. Ye shall know them. Sino yung them na yan? Hindi po mga Kristiyano yung tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan is yung mga unbeliever, false prophets. Hindi po ligtas itong mga tao na ito. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Verse 20, wherefore by their fruits ye shall know them. Okay? So, remember this mga kapatid. Ang number one pa rin ng pangangailangan ng Pilipinas ay hindi po si Duterte at hindi po si Marcos at hindi po Aquino. Ano pa ba? Hindi po sino pa ba yung mga sikat na politiko ngayon? Hindi po mga Tulfo. Hindi po anak bayan. Hindi po yan, hindi po politics ang pangangailangan ng Pilipinas. Ang pangangailangan po ng Pilipinas is none other than the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. That should be our focus. Amen? Alright, manalangin po tayo. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Muli po, ikaw po ang maging gabay namin through the Holy Spirit sa aming pong pagpapatuloy ng aming mga lesson. We pray, Lord, that your name be glorified. And ganun din po, Panginoon, sa fellowship ng bawat isa. And also in prayer name the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, meron po tayong 10 minutes break, mga kapatid. Pagkatapos po niyan, magpapatuloy tayo sa ating service.